Good day and happiness life mga ka-life change. So kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click like, share, subscribe na po kayo and follow my FB Reels at Life Change OFW Journey. So for today's video mga ka-life change, nandito tayo ngayon sa kubo ng aking nanay kung saan nakalagay ang ating mga tinatawag na Rhode Island chicken. So ito yung ginagawa ngayong kubo dahil may mga parating tayong mga sisiuli na going to mapisa. So yung maliit na area na to sa side, yan yung gagawin sa mga lumalaki nating mga RIR. Tapos yung lalagyan nila ngayon, yun man magiging brooder, yung kung saan ilalagay yung mga sisi, yung mga bagong pisa. Sa dulo niya, yun yung nakalagay doon sa dulo na yun, yun yung mga breeder natin. So ayan si tatay at si nanay ang aking kasamahan ngayon dahil sila talaga yung nagbabantay, nagpapakain, nag-aalaga. Ang asawa at anak ko yung nagpapa-incubate ng mga eggs sa bahay namin sa kabilang baryo. So ayan, medyo mahirap lang yung trabaho na to kasi araw-araw talaga kailangang malinis para walang maapektuhang kapitbahay. Even though it was only small backyard RIR production, pero kailangan laging malinis, okay? Kasi number 1 rules ng pagpa-farming. Yan, alam nyo ba guys, na yung mga dumi na yan is naiipon namin at hinahalo natin sa lupa para maging fertilizer sa aking mga ginagawang halaman kasi ako po ay mahilig also sa paghahalaman. So, papakita ko sa inyo soon yung mga ginawa kong mga landscaping materials na halaman ko. Talagang maganda yung dahon, ang lalapad, saka malalaki. Talaga namang yung mga snake plants ko. Meron akong variety of plants sa aking mini garden. So, hinahayaan ko lang silang lumago-lumaki para maging mother planting. So, soon, alam niyo na, gusto ko rin magkaroon ng garden cafe. Pangarap ko rin yan. So, dahan-dahan nating aabutin. So, for the meantime, focus muna tayo dito sa aming paggawa. Tutulungan ko muna ang aking tatay dahil nag-iisa lang siya. Ayan, oh. Manually, ang ginagawa namin paggawa dito ng kubo. Ang ginagamit niyang pako dito is yung kawayan oso. At tapos, tinatalian lang namin to kasi light materials lang naman ang ginamit namin. Kasi light materials lang, magaan lang naman yung mga chicken. So, ayan guys, so titibagin yan. Tatanggalin namin ang aming mini kusina sa kanila. I-adjust natin ang kanilang kusina ng dahil sa aking mga manok. So, alam ko naman na libangan lang nila ito. Pero soon, magiging kabuhayan din. Kasi pag nakaipon na tayo ng mga babaeng chicken, sigurado ako, mangingitlog yan, maibebenta. At yung mga hens natin, pwede na rin ibenta kasi pag nagpapalit tayo ng mga bagong production, di ba? So, guys, kung kayo, ito yung mga startup ko na nandun pa ako sa OFW sa Saudi Arabia. Kumbaga sinimulan ko na ito pa konti-konti, then afterwards nagkakaroon siya ng mga result, dumadami na ng kahit pa paano, nag times 2 na siya. Medyo mahal nga lang talaga yung pakain kasi 1,800 isang sako ng feeds. Dalawa ngayon, mayroong chicks booster, tapos mayroong pampa-eggs, tapos yung regular nila. So, kailangan masuportahan mo talaga ng pagkain ng iyong mga manok para lumago. Okay, thank you so much and don't forget to subscribe.